naaalala sa darating na Kapaskuhan. Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year to all Comfy family!
bringing life to my longing soul. Glory to God, hallelujah, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng malayang oras upang tayo po ay makapaghandog ng mga awitin ng pag-ibig para sa ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na magbigyan ka ng papuri at mapasalamatan ka sa mga kagandahang loob na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Narito po kami, ang Mendesa Outreach, kasama ang mga manggagawa, coordinators, at aming mga members na magbibigay papuri at magbibigay ng testimony at nagagalak na may handog ang kanilang awitin at ang kanilang kagalakan na may hayag ang iyong kabundihan at kagandahang loob. Be with us as we perform our praises and adorable songs to you at maging pagpapala ito sa bawat isa na makaririnig. May your beautiful, adorable, and gracious will be accomplished in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, tanging itataas ang iyong banal na pangalan, Panginoong Heso Kristo. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Ang aming mong paghahandog ngayong araw na ito, kasama namin ang Mendes Outreach, yung ating mga members, yung ating coordinators. Purihin ang Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng malayang oras sa tayo ay makaawit. At bago tayo magsimula sa pagbabahagi ng mga magaganda at banal na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatiran, tayo po ay magkaroon ng panimulang awitin. Purihin ang Panginoon. Kung alam po ninyo mga kapatid, sumabay po kayo sa aming lahat sa ating pag-awit. Purihin ang Panginoon. Wala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at masakit, ngayon ay buhay nagganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na pagpuri sa Diyos, sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo nagpagpuri sa Diyos, sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Ating ipagsabi at ipagbunyi na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang Panginoon ng buhay namin ngayon. Purihin ang Panginoon. Tunay nga mga kapatid na napakadakila ng Panginoon, tayo'y nabubuhay ngayon sapagkat pag-ibig ng Diyos ang siyang gumagalaw sa buhay natin. Dahil kay Jesus, tayo ngayon ay may bagong buhay. At ang bagong buhay na yan, ngayon, nang ibabahagi naman ng ating kapatid. Pagkat siya ay binigyan ng new life in Christ. Alam niyo kung sino yon? Walang iba kundi si Brother Ed. Yes, ayan. So, good morning po at magandang araw dito sa awit ng pag-ibig. Salamat sa Panginoon at ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat na talagang dapat ihayag natin at ipagsabi ang kabutihan ng Diyos at kailanman ay huwag tayong matatakot mga kapatid. At ang hindi ko makakalimutan ay ang mga taong nagdaan. 30 years na po kasi kami ngayon sa paglilingkod kay Lord. At doon sa 30 taon na yon ay kung babalikan ko yung kauna-unahang mga taon bago ako tawagin ng Diyos ay naging totoong miserable.
yung aking naging buhay. Walang direksyon at halos mag-isip na para magpatiwakal, para matapos na ang problema. Pero sa kabila ng pag-ibig ng Diyos ay narinig ko ang tinig ng Diyos, at mula sa tinig ng ating Panginoon ay siyempre unang-una talagang ako ay nahihiyang lumapit. Dahil ang tingin ko ay para lang sa mga banal ang mga prayer meeting. Pero hindi pala. At ako ay unti-unti na tinawag ng Diyos hanggang sa ako ay makaupo na sa mga upuan at nakikinig na ng salita ng ating Panginoon Diyos. In short, mga kapatid, mula doon sa miserable, mula doon sa mga karamdaman na talagang napakatitindi at talagang tingin mo ay wala ng kagalingan, ay pinagaling ng Diyos. Kulang-kulang 3 years, salamat kay Lord, at hindi ko malilimutan at hindi ako makakalimutan ng aking mga kamanggagawa dyan sa Kalo. Diyan ako nagsimula sa outreach, at ang aking mga kapatid dyan, sina Pastor Romy, sila nakasaksi yung mga panahon noon, si Ate Clemen, Sister Josie, yung mga panahon noon, talagang kita nila yung aking buhay na hindi ko malilimutan. Pastor Oying, ang aking waistline ay 24. Oh, sobrang payat, At ngayon po ay nasa 32 na po yung aking size ng waistline ng aking baywang. At hindi ko malilimutan ang kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. That was June 1989. At doon ay nagsimula kami na mag-anak. Si Alpha po ay mga 6 years old pa lang yan, ay nakakasama na namin sa mga outreaches, mga kapatid. At ngayon po ay isang malaking pagpapala, Sister Remy, pinagaling, pinagpala ng Diyos, binigyan ng bagong buhay. Muli po ay 30 taon na po kami na naglilingkod sa Diyos. True Comfy, na tinawag kami ng Panginoon. Buhay pa ang Mami Ligaya, Daddy Bart, at ngayon po ay malalaki na ang aking anak. Kasabay na po ang aking mga apo, na ako'y tuwan-tuwa kasi kasama sila sa music ministry dito sa Mendez. At nakakatuwa ang Panginoon. At salamat sa pagpapala, kasama ko rin ang aking manugang. Thank you Lord, si RJ. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa segment na ito na awit ng pag-ibig, na talagang ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad dahil sa kanyang pagmamahal na pinadama sa amin. Ito kami ngayon na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Thank you Lord. Tatawagin ko po ang aking mutya. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, napakabuti niya, at tayo ngayon binigyan ng pagkakataon para tayo magsama-sama magpuri at magpasalamat sa Kanya. Yung pong isinare ng asawa ko, napakabuti talaga ng Diyos. Galing sa karamdaman, pinagaling, at hindi lamang po yun ang dapat naming ipasalamat, kundi ang lahat kong angkan na dito sa Mendez ay narito na rin, at nagpupuri na rin sila at nagpapasalamat kay Lord. Mga kapatid ko, mga hipag ko, kaming lahat ay masayang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Thank you Lord. Magandang umaga mga kapatid, Comfy family. Narito po kami para magbigay ng papuri pasalamat at dito sa awit ng pag-ibig. Thank you Lord. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa Panginoon sa muling pagbibigay niya ng pagkakataon upang kami makapag-alay ng awitin sa ating Panginoon. At narito po kami para magpurit magpasalamat sa Kanya at magbigay ng mga pasasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa niya sa buong mag-anak namin. Na sa amin na po ang talaga ang pagpapala ng Panginoon bilang pagsunod sa Kanya. Pinagpala na po kami. Thank you Lord. Good morning po. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa umagang ito na ipinagkaloob niya sa amin na magkaroon kami ng chance na mag-record dito po sa worship center ng Mendez. At new life, new baby. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa napakalaking blessings of the year. Kaya thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po muli, mga kapatid. Sa News Northeast
West, South. Yan. So, salamat po muli sa araw na ito, sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa amin para maging bahagi nitong awit ng pag-ibig. Kapag sinabing awit ng pag-ibig, talagang ibang klase. Kapag nakita natin, napakinggan natin yung mga awit ng Mami Ligaya, talagang mai-inlove ka talaga kay Lord. Kasi sobra ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya dyan lang po kayo, pakinggan nyo po ang mga awitin na nagbibigay ng papuri, pagsamba at karangalan sa ating Panginoon. God bless us all. Nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa inaharap. Waghati sa Diyos sa kahirasan. Buhay ko ngayon, binago mong lubos. Waghati sa Diyos sa kahirasan. Bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Salamat sa iyo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinapala mong lubos. Waghati sa Diyos sa kahitaasan. Buhay ko ngayon, binago mong lubos. Waghati sa Diyos sa kahitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa aking pinadama. Buhay ko iyong binago, wala na akong mahihirap. Buhay ko alay sa'yo, Jesus, pag-ibig mo. Ikaw lang ang pag-ibiguran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh ay papurihan, buong puso paglingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalanang tinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta, sa'yo lang iligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, ako'y ang buhay ko. Dahil sa'yo, payapa ang buhay ko. Dahil sa'yo, kumpleto ang buhay ko. Glory to God. Nakaka-encourage ang mga ganyang awitin. Meron pa po tayong isang kapatiran na magbabahagi. Ay, naku, pakinggan po ninyo ito, kapatid. Talaga, ito po ay isang napakalaking pagpapala na natanggap ng ating kapatid at kanyang pamilya. Sister Ditas. Magandang umaga po sa inyong lahat, higit po sa ating Panginoon. Narito po kami ng aming pamilya upang magbigay luwalhati at papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti po ng ating Panginoon na pag-ibig na ipinagkaloob niya sa aming pamilya. Higit po sa akin na noon po na ako po ay nagkasakit, na tunay po na wala po ako ibang maasahan, na time po na 1980,
2018 po, 2019, ganon. Na talaga pong hindi ko po alam yung nangyayari sa akin. Nadala na po ako sa ospital. Lahat po chinek up na. Ako na po minsan nagsasabi sa doktor na, kasi tinitingnan niya okay na po lahat. Pero minararamdaman po talaga ako na hindi ko po alam kung ano yun, na bigla na lang po ako nanghihina. Bigla na lang po akong natutumbagan niya, nahihilo, na hindi ko po alam. Pero napakabuti po yun, nandun po yung pag-ibig na Diyos na talagang binigyan niya po ako, nagpadala po siya ng tao upang matagpuan ko po kung sino makakagamot sa aking karamdaman. Na tunay nga po na talagang napakabuti ng Panginoon Diyos na dinala po niya ako na mula po nung nadala ako sa manggagamot na yon, talaga pong binigyan niya po ako ng bagong buhay, nagkaroon po ako ng kalakasan, na dati po na hindi po ako nakakatayo. Amen. Na talaga pong pag uma-attend po ako ng prayer ng fellowship, ayaw ko na pong umattend kasi po, bigla na lang po ako nanghihina, pero napakabuti ng Diyos. Hindi niya po ako binitawan, napilit niya po akong lumalapit, at ng aking pong mga anak, napilit nila akong dinadala sa ating Panginoon, at binigyan niya po ako ng kalakasan, at sa awa po at grasya ng Diyos, kung makikita niyo po ako na dati na napakapayat, kay Brother Edmond po, na sinasabi noon 18 lang ang bewang. Ngayon po ako po talagang kumbaga sa tutusin, sabi nga po noon isang bulatin na lang po ang hindi pumipirma sa akin. At talaga po napakabuti po ng ating Panginoon, at binigyan niya po ako ng kalakasan ng katawang kagalingan nagmumula sa Kanya, na talaga pong noong panahong yon, ang mga elder po pumupunta na po sa akin, talagang pinagpe-pray over na po nila ako. Nagpapasalamat po ako at napunta ako sa ganitong gawain. Andiyan po sila, tulong-tulong na ako ay pinapanalangin. At salamat sa Panginoon po, at dininig niya talaga po sa tulong ng ating community. Binigyan po niya ako ng panibagong buhay na ngayon po malakas. Nakakagawa na po ako kung ano man ang gawin ko na dati hindi ko nagagawa. Kaya napakabuti po ng Diyos yung pag-ibig na ipinagkaloob niyo po sa akin. Talagang maraming salamat po mga sa kapatid, Panginoon. alam niyo, milagro talaga ang nangyari kung alam niyo lang. Milagrong tunay ang naganap dito po at sa pamilya niya. Di ba may sharing ka rin, kapatid? Sige, share mo yung nangyari naman sa inyo. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po ang pagmamahal ng Diyos ay umaapaw sa buong pamilya. Kaya nagpapasalamat kay Lord na si Mama at Daddy ay napulat sa ganitong gawain, kasi lahat ng pagmamahal niya ay dumadaloy sa lahat ng anak niya. Siguro po, alam niyo rin po yung nangyari sa aming mag-asawa, sa family namin, na nawalan din po kami ng anak noong 2020. Wherein sabi ko nga, yung ganun palang pakiramdam, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kundi si Lord lang kakapitan mo talaga. Kaya lubos-lubos po kami nagpapasalamat kay Lord sa pagmamahal na binigay niya sa amin sa way na pagtanggap sa araw-araw at sa paggawi sa aming mag-asawa. Kaya thank you Lord po. Sige. Pakilala kayo. Magandang umaga po sa lahat, Comfy family. Nagpupuri, nagpapasalamat po kami kay Lord. Ako po ay si Sister Ivy, pangalawang anak ni Sister Ditas at ni Brother Dream. Si Daddy, hi Daddy, alam ko nanood ka. Yan, si Daddy po ay kasalukuyan. Panoorin niya. Opo, lagi po nanonood yun. Kasalukuyan po siyang nasa barko, so naka-assign po ulit siya. Kaya yun, nagpupuri, nagpapasalamat po kami kay Lord sa sobrang pagmamahal na pinagkaloob niya at pinakita sa aming lahat. Kasi sabi nga po kung nagpapasalamat kami sa magulang una kasi talagang sila po yung nagdala at nagpakilala sa amin kay Lord, na mula doon, dala namin sa hanggang ngayon. May asawa na rin po ako at magkakaroon na rin po ng baby. Thank you Lord. So, ang prayer po, ang pagmamahal po ni Lord, ang tunay na patunay, ang ganitong kasiyahan, ganitong blessings talaga na binigay ni Lord, ang patunay ng kanyang dakilang pagmamahal sa aming lahat. So, thank you Lord. Si Bunso, pakilala ka. At magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Meredith, ang bunso po sa aming magkakapatid. At hello po kayo. Tuwag-tuwa si Brother Jim niya. Shout out kay Daddy at sa lahat. At sayang nga at kakaalis lang kakaalis. Pero ito ang binigay na panahon ni Lord para tayo magkasama-sama, at talagang nagpapasalamat po kami sa love of God talaga na umaapaw at patuloy na dumadaloy sa ating lahat at higit sa aming pamilya. So papuri talaga at luwalhati sa ating Panginoon dahil ang
buhay talaga nating lahat ay punong-puno ng pagpapalay. Amen. Ang buhay natin kasi nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. May awitin tayo dyan. Sige, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yes. Amen. Ibig ni Yahweh ay di nagmamali. Sa tuwing-tuwing na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, aking nadarama. Naglay sa bituina, gabay araw-araw. Kaya ang puso kong ito magpupuri sa'yo. Wala nang ibang asambin ko kundi papuri sa'yo. Aking Panginoon, ang buhay kong alay sa'yo ay alay. Kaya't ang puso kong ito nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit ko. Kaya't ang puso kong ito nag-uumabang sa pag-ibig na iyong ibinigay. Sa pag-ibig na iyong ibinigay. Purihin ang Panginoon. May isa pa po tayong manggagawa dito sa Mendez na magbabahagi ng kanyang karanasan sa kagandahang loob ng Diyos. Narito po si Brother Mundo. Thank you Lord po. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At ako po mabati sa inyo na isang napagandang umaga, Comfy Family, at sa lahat po mga nakikinig sa ating programa ito. Ako nga po pala si Brother Raimundo Tejo ng Mendez. At ngayon po ako narito sa inyong harapan upang magbahagi ng kaunti tungkol sa pagpapatawad ng ating Panginoon sa aking mga kasalanan. Tunay po na ako po yung namuhay ng matagal na wala sa Diyos. At siyempre po, ginagawa ko pong lahat ng maibigan ko. Although alam ko'y tama naman yon kasi nga po wala ako sa Diyos. Kaya ang sabi ko, itong aking ginagawa, ito'y tama. Yun ang aking panlasa. At mahaba pong ipinamuhay ko yung ako'y talagang nasusunod yung gusto ko. Hindi nakapananaig yung mga kasama ko, mga kapatid ko, o mga kasama ko sa buhay, maging asawa ko po. Hindi po ako po lagi ang nasusunod. Ako po'y mapilit, makulit, mayabang, at lahat po ng gusto ko ginagawa ko. At ako nga po'y napapasok pa rin sa maraming bisyo. Ako po'y natutong mag-inom. Kasama na rin po yung pagbe-beer house. Kasi puno ako mapako sa barangay. Lagi po akong nagbe-beer house. At talagang yun po hindi, alam ko po noon ay masaya eh. Wala po akong alam na mali doon sa ginagawa ko. At hanggang sa napakaraming pong bisyo akong natutunan, pati po paninigarilyo at may kaunti rin pong sugal. Kaya talagang nasunod po ang gusto ko sa buhay ko at talagang malaking kasalanan po ang nagawa ko. At isang pagkakataon po na gawin sa amin si Pastor Romy at ako po inayaya sa isang prayer meeting kung saan po doon ko narinig ang salita ng Diyos. At matapos ko po marinig ang salita ng Diyos, ako po'y parang nag-isip-isip at naisip kong parang mali ang ginagawa kong buhay. Kaya po ako'y lumapit sa Kanya at napakabuti po naman ng ating Panginoon at ako po'y nakahingi ng tawad sapagkat
Naunawaan ko po ng mali ang ginagawa ko at ako po nakaramdam ng kapatawaran. Amen. Kasi doon po sa atin sa 1 John 1:9 ay kapag naipahayag mo yung kasalanan ay ang Diyos naman po yung nandiyan at nagpapatawad sa atin. Ganon din po sa Daniel 9:9 and 10, ang Diyos po ay mahabagin at pagpatawad at tayo po ay handa niyang patawarin sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Amen. Kaya po napakabuti ng ating Panginoon at yung pong paglapit ko sa Kanya, nadama ko po ang kapatawaran at tunay po na talagang ako'y nagpasalamat sa Diyos at ako'y nabago. Malaki pong pagbabago sa buhay ko. Amen. Nawala po ang inom, nawala po ang sigarilyo, nawala po ang mga bisyo, wala po yung aking mga kakulitan sa buhay at tunay po na talagang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ako po'y nagulat, no? Ako'y pinainom ng aking turopa, biglang-bigla po akong ayaw nang uminom, ayaw ko nang manigarilyo, at ayaw ko na pong lahat ng bisyo. At nakakatuwa po yun. Talaga po, ang Diyos po nagbago noon. Hindi ko po alam yun. Talaga po, ang Diyos po nagbago noon. Amen. Kaya ako'y nagpupasalamat po sa Diyos at pati po ugali ko ngayon Amen. ay unti-unti na pong pinipino ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya Praise pasalamat ang po sa Diyos at ako'y Glory to God. nagpupasalamat sa Kanyang Praise mabuting God. ginawa sa aking Hallelujah. buhay. Thank you, Lord Talagang po. napakabuti. Malaki ho ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakakapagpabago talaga ng ating buhay. Kaya ngayon, dahil sa kanyang pag-ibig, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay may bagong buhay. Ang team song mo pala, brother, sala ko'y pinatawad mo. Awitin nga natin yan. Sige, awitin natin. Lahat naman tayo pinatawad ng kasalanan na, kaya tayo naririto, napatawad na tayo. I thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan, pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumba sa iyo, O Kristo, mahal na ako. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Glory to God. God, thank you napatawad mo na kami sa aming mga kasalanan at meron na kaming bagong buhay ngayon. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Narito naman po ang isang awitin, composition po ng ating kapatid, si Brother Ed. Ito po ay isang awiting pamasko.
ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Kaya mga kapatid, ngayong Pasko, huwag mawawala ang ngiti sa labi ng bawat isa. Dapat masaya tayong lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtatanghal, tayo muna ay babati sa mga may birthday ngayon. Happy birthday mga kapatid! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Purihin ang ating Panginoon. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday. Happy birthday! Enjoy your day. It's your special day. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa pagpapatuloy ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito. Paghahandog natin ng mga awitin ng pag-ibig sa ating Panginoon. At ngayon naman po kasama natin ang Karachuchi Prayer Group, ang Flores Family Prayer Group, ang Tison Prayer Group, at Glory to God. Sila po ay magbabahagi ng kanilang mga karanasan sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Umpisahan po tayo ng ating kapatid. Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Luby ng Mendez Prayer Group. Kami po ang angka ng Flores Family. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kasi andito po kami sa awit ng pag-ibig. Ang share ko po ay kung paano po ang aming pamilya ay narito sa ganitong gawain. Salamat sa Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay talagang namuo sa aming mga puso. Ang aking pong asawa ay naririto na rin po, si Brother Melchor, at tunay na ang Panginoon ang pumili sa kanya. Kaya ipapasa ko po ang mic sa kanya upang i-share po niya ang kanyang kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat. At ako po si Brother Melchor ng Flores Family Prayer Group. Ang ibabahagi ko po yung kabutihan ng ating Panginoon na nangyari po sa aming buhay. Ako po ay 2012, nasa Saudi Arabia po ako. Ako po yung na-bypass sa Jeddah, Saudi Arabia. At pagkalipas po ng maraming taon, ako po'y umuwi dito sa Pilipinas. At awa po naman ng Diyos, ang buhay ko'y ayos na kaysa dati. Dahil po, mga kapatid, ang aking pong buhay dati, ako'y talagang masalimuot at puno po ng bisyo. Marami ho akong mga barkada na talaga namang inaabot ho ng magdamag sa inuman. At ang akin pong sigarilyo po'y halos nakakadalawang kahako araw-araw. Ganon din po ang ating mga kasamang hindi po maiwasan. Subalit, nang ako po'y mapasama sa ganitong gawain, ako po'y binago ng Panginoon at sa awa po ng Panginoon Diyos ay maalwan po ang aming pamumuhay ngayon kaysa dating masalimuot at madilim. Ito po ang aking mga karanasan sa aking mga pinagdaanan at awa po ng Panginoon, kami po ng aking mga kapatid ay nagkasama-sama sa Panginoon na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po at ito po ang aking may ibahagi sa ating mga kapatiran. Nagkasakit siya. Pero alam nyo, pinagaling na siya ng Panginoon at malakas na po siya. Purihin ng Diyos. At hindi mo makikita na siya ay dumaan sa mga mabibigat na mga pagkakasakit. Kaya awit tayong lahat, mga kapatid. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang atong di matigilan. Tanging tanggulan ang sa atin ay mag-iingat. Si Jesus ang daan at katotohanan. Kay Jesus may buhay na walang hanggan.
lang sa libutan, makapangyarihan Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Glory to God. Ang luwalhati ay sa ating Panginoon. Alam niyo, tayo pong mga manggagawa ay ginagamit ng Diyos upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mga banal na salita, upang maraming mga tao, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, ay madala natin sila at maranasan nila ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. At ang isang pamilya dito na nakatanggap po na nga talaga namang blessed na family ay itong Borja Bacani family. Ang tanong ko, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ay napakarami po ng pamilyang yan ngayon nakasama natin. At ang bibigay ko kay Brother Ariel itong mic, at siya na po ang magpapakilala sa kanyang mga kamag-anak na naririto. Brother Ariel. Amen. Good morning po mga kapatid, at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay pinagkaloob niya sa ating lahat. So, naalala ko yung isang message po, Sister Remy, sa Bible, yung nung naglakbay si Jesus sa isang nayon, na nahabag siya sa mga tao sapagkat natagpuan niya yung mga tao'y lito, lupaypay, sakitin, parang mga tupang walang pastol. So, alam niyo po, yung family namin, ang pinagmulan po namin ay Ernie family. So, yun po yung apelyido ng aming lola. Kung tawagin ng Mami Ligaya nung araw ay si Rico Pono. Yan. So, ngayon po, hindi nyo po naiitanong. Yung family po namin ay nagmula sa mga albularyo, manggagawa. Yan, dyan po kami natagpuan ni Lord. At meron kami dito sa probinsya, yung tinatawag na sanghiyang. Yung sanghiyang po, mga kapatid, kung ito po ay hindi nyo alam, ito po yung tumatawag ng mga espiritu, ng mga namatay na, ng mga engkanto, at ang tawag doon sa naglilid, nagbabarko. At pagka nag-umpisa na yun... Totoo ba yun? Mayroong nangyayari naman yun. Opo, totoo po to. Dumadating naman sila pag tinawag? Opo, at meron pa yung estilo. Ang sabi po, nagbabarko, Santa Bipot gumagalang, itong apot bininyagan, tinatawagan ng mga engkanto sa silangan. Mga ganun. Aba, maya-maya po, talagang kita mo na nag-iiba yung itsura noong naglilid na yon. Doon po sa ganong sitwasyon kami natagpuan ni Lord. Amen. Kasi po, nung dumating po yung prayer meeting dito sa aming lugar, way back 1986 sa Karasuchi, ito po ay si Minister Ernie ang naka-assign. Wow. So, dahil po, nung mga panahong yun, ako po ay bata pa nung time na yon, bihira kaming makakabili sa tindahan kasi wala naman kaming maraming pera. Okay. Doon sa prayer meeting, libre candy. Tama. So ngayon, ang ginagawa ko, kahit pinapagalitan nila kami, di pumupunta kami doon sa prayer meeting kasi after ng prayer meeting, libre candy kami. So, kaya kahit pagalitan nila kami, pagbawalan kami na wag kami. Sinong kami? Sila Brother Jun Bacani po. Yun po ang mga kasama ko noong time na yon. So, yun po. At hanggang sa isang beses, yung pong Tita Ami ko, yan. Nanay po siya ni Brother Alan. Yan po si Tita Ami. Meron po siyang karamdaman na para na lang siyang saranggola, butot balat na lang siya noong time na yon. Kung kanina nasabi ni Sister Ditas na parang isang bulate na lang ang ang hindi nakakapirma, ganun din ang kanyang kalalagayan noong mga panahong yon. Pero sabi nga namin, naku Tita Ami, doon po ay merong manggagamot. Ang tingin namin doon sa mga nagpe-prayer meeting, manggagamot. Okay. Kasi pinagpe-pray nila yung mga may sakit at gumagaling naman sa awa ni Lord. So yun nga po, ang sabi nila, papuntahin daw at ipagamot siya. Yun yung term Tawagin nyo papuntahin nyo dito sa amin at ipagamot nyo ako. So sinabi po namin, at pinuntahan naman po ni na Minister Ernie at ipinag-pray over. So yun, nagsimula po doon na yung angka namin ay inalis ni Lord doon sa
panggagaway, at binago niya po talaga yung buhay namin. At nagsimula po, ayan, nandiyan si Sister Kakang Lina. Dito po pag sinabing Kaka, pinakamatandang tiyahin. Yan, si Tiang Lina, si Tiang Ami, at yung pong aking nanay, si Nanay Bebot. Yan, at magkakapatid sila. Magkakapatid po sila. Yan. Ang isa po nasa Taytay, si Ninang Amor, Fulgencio. Yan. At nasundan na po lahat na kami ngayon. Yan, yung aming lolo, bago po siya kinuha ni Lord, isinurrender niya kay Lord yung kanyang yung panggagamot niya bilang albularyo, isinuko niya lahat kay Lord yun. Kaya salamat kay Lord, yung pong buong family namin ay naglilingkod na kay Lord. Sino naman ngayon ito? Introduce mo naman yung mga magagandang dalagang nandyan sa ayan, ito po. Ay, una-una, introduce mo yung katabi mo. Ito po, ay, oo nga po pala, ito po yung kaisa-isa at aking pinakamamahal na sister wife, si Sister Tess Borja. Sister Tess, say something naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi napunta ako sa ganitong pamilya na may takot kay Lord. Amen. Una. Yes. At alam ko na darating ang araw at ginagawa na ni Lord, buong family ko nandito na din. Amen. By faith. Thank you, Lord. God. Oh, sige. So, yun nga po, ay pakikilala ko. Amen. Si Sister Duday, yan, Sister Dorothy, apo po ni Sister Lina, Sister Lala, kapatid ko po yan, si Sister Lelet, yan, siya po ay apo ni Brother Boy Salvacion. Ayan. Praise the Lord. Sister Boy, Joanne, Sister kapatid po ni Brother Jun Bacani. Amen. Si Sister Nanat, yan, apo po ni Sister Lina. Ito po, hindi nyo po ito kilala. Sister Neng, kasama na rin po sa aming lahi. Anak po ni Minister Boy. Yan. And Sister Linda. And Sister Salvacion. Linda Salvacion. Sister Daniela. Yan po. Apo po ni Sister Lina. Ito po, anak din ni Sister Nene. Apo ni Brother Boy and Sister Linda. Yan. Sister Sophia, kapatid ko po. At si Sister Marian, kapatid ko rin po. At yung po sa dulo, si Sister Abby, anak po ulit ni Sister Lina. Glory to At God. ito pa po pala, apo ni Sister Ami, si Sister Queenie. Purihin ang ating Panginoon. Pagsalitain natin, Sister Ami. Ay, opo. Pinagaling ka na ng Panginoon, Sister. Glory to God. Mukhang hindi ka naman nagkasakit Di ba? Kasi na-pray over pala. Alam mo naman, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroong kagalingan kapag pinatungan ka ng iyong kamay at ikaw ay pinagdasal. So ano ang iyong naging karanasan? Magandang umaga po sa ating mga kapatid, lalong higit kay Lord. Kami po ay narito sa Awit Pag-ibig. Ako po si Sister Ami Bacani ng Karasuchi Prayer Group, Mendes Outreach. Nagpapasalamat po ako ng napakalaki sa Panginoon kasi noong pong time na isinyer ni Brother Ariel na nung ako'y may sakit, ginamit po ni Lord si Brother Serge de las Alas, si Brother Ernie at si Brother Rene. Siya po yung dinala ni Lord sa amin. Totoo po na mas magabi sa rito nung ako ay pinuntahan nila. Ang higaan ko po ay isang katre na hindi na magandang amoy. Kasi hindi na po ako nakakaligo araw-araw. Ang kinakain ko po ay patis ng lugaw. At isinusuka ko pa. Hindi ko na po naiintindi yung mga anak ko. May dalawa akong anak. Si Alan at si Raymond. Naiiyak po ako kasi natutuwa ako dahil nandito ako ngayon. Anong puntay na yon? Sabi po nung 3 na alagad na pumunta sa amin, Sister, ipagpe-pray ka namin, susunod ka sa panalangin. Sabi ko po, opo. Noon pong ipinagpe-pray nila ako, simula po ulo ko hanggang nanlalamig ako at yung balahibo ko naninindig. Noon pong maipag-pray nila ako, although nandun yung sakit ng tiyan ko o nandun yung panghihina ko, sa loob ng magdamag, nakatulog ako. Alam niyo po ba kinabukasan? Yung kulambo na nakakabit sa akin nang hindi ko alam kung gaano kahabang panahon. Yung kumot banig na hinihigan ko, nilikom ko nung umaga. Tiniklop ko. Wow.
Natanaw ako ng aking ina, sabi ng ina ko, tingnan mo ang ating anak at naglilikom ng kanyang hinigan. Nakabangon siya. Praise God. Yun po'y ginawa sa akin ni Lord nung magdamag na yun. Simula po nung araw na yun, binigyan niya ako ng kagalingan, kalakasan, na ang aming pamilya ay patuloy na umattend ng prayer meeting doon sa Nayo ng Karasutse. At doon po ang prayer meeting, wala pa po sa amin. Hanggang sa ang aming pamilya ay nagkaroon ng manggagawa at nagkaroon ng prayer meeting sa aming compound. Kung paano kami nadala sa lugar sa gawaing ito, paano niya kami inilapit sa kanya, paano niya ako pinagaling, paano ko nalagaan ang aking mga anak. Sa totoo po talagang akala ko hindi na ako magkakaapo. Sa totoo talagang hindi ko alam na aabutin ko ang edad na 61 ngayon. Kaya ano po ba ang ating hahanapin sa buhay natin? Ito po'y talagang blessing sa amin. Ako po'y naiwan ng aking asawa, nabalo ako, pero opo, nagluksa ako. Makaraan ng ilang panahon, naging masaya ako dahil sa aking mga apo, anak at mga manugang na siyang umaagapay at sumusuporta sa akin sa awat grasya ni Lord, sa aking mga kapatid na laging nandyan, sa aking mga pamangkin na patuloy na nagbibigay lakas ng panalangin sa ating Panginoon at hindi nila ako pinabayaan. Kaya patuloy ang pasalamat namin, sa patuloy ang aming pagsamba sa Panginoon. At noon nga pong panahon na si Brother Ed ay nasan sa amin, ang tawag niya po sa akin ay pasan ko ang daigdig. Totoo po yun. Lagi po akong umiiyak, lagi po akong parang wala nang ano sa akin, parang walang pag-asa, walang ano. Pero sa patuloy at patuloy po ng pagbibigay ng salita ng Diyos, sa pagpapagal ng mga manggagawa sa aming lugar, kami po ay narito ngayon, kami po ay naging masaya, naging mapayapa ang aming buhay, nahango kami doon sa buhay na talagang kumbagay nabuhay kami sa masalimuot na buhay, na nabuhay kami doon sa albularyo na sinasabi ni Brad. Totoo po yun, talaga nasa albularyo kami. Nabubuhay kami doon sa mga kahit kaninong albularyo pupunta kami, pero pag po pala si Lord ang tinawag mo, pinagkaloob mo kay Lord ang lahat. Meron nabanggit nyo sa akin kanina, meron kayong awitin, di ba? Na sa bawat sandali ay iniisip nyo, awitin nga natin yun. Sige, sa bawat sandali. Alam mo, isa tayong awitin na ang Diyos ang ating katiyak. Awitin natin mamaya. Awitin muna natin yung inyong paborito ng pamilya nitong awitin ito eh. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw,
hanapin mo siya. Kasi kapag buhay mo, kakaiba na iyong damdamin, kakaiba na rin ang iyong isipan. Pakinggan natin si Sister Ruby, si Sister Mila, bago tayo umawit ulit ng isa pang awitin. Ang buhay natin kasi mga kapatid, kapag ating inilagak sa ating Panginoon, tunay tayo po ay may katiyakan. At ang dalawang kapatid nating ito ay nabago rin ng ating Panginoon. Sister Mila. Purihin ng Diyos. Magandang umaga sa inyong mga kapatid at isang malaking karangalan po na kami ay nakadalo sa awit ng pag-ibig at nagpapasalamat po kami na narito po kami ngayon upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ang munti ko pong ibabahagi, ako po ay nagsimula sa Comfy noong time po nung dumating ang time nung nag-invite po sa amin ang mentor po talaga namin ay Sister Erlene Roselio. Kung natatandaan po ninyo. Noong time po noon, talaga pong bat-bat po kami ng malaking problema. Ang totoo nyo po ay talagang nagpupurit, nagpapasalamat po kami at kami hinango sa kawalan. Yun po ang talagang talagang walang-wala po kami. Kumbaga, noong time na yun kung hindi po kami, kung nakakain po kami ng agahan, salamat sa Diyos. Tapos po, pagka yung kakain po kami ng tanghalian, hahanapin pa po namin yung pagkain ng pangtanghalian. Ganun po talaga ang buhay namin nung araw. At nagpapasalamat po ako sa pananatili ko. Almost kung ang nag-anniversary po tayo ng 41 years anniversary ng Comfy. Ako po ay siguro nasa 38 years na. 38 years na sa gawain. At nagpapasalamat at lagi ko nga po na nababanggit ang Panginoon Diyos sa buhay namin na talagang wala po talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Malaking pasasalamat po at walang hanggang pasasalamat ay pinapaabot ko sa Panginoon na narito kami at natuto kung paano kaming manalangin, magpuri at magpasalamat at ang pagsamba ang pinaka-importante. Laging mag-worship tayo kay Lord. At ang buhay natin ay tunay na tayo ay pinagpala at ngayon po ay nakakamtan na namin ang magandang buhay na nasa Panginoon. At sa iyong pananatili, yun nga po na kami ay pinagpala ng Diyos na talagang ngayon ini-enjoy na po namin ang totoo niyan. Purihin sa Panginoon. Thank you po. Thank you, Lord. At ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil po sa segment na ito na napasama po kami. At ako'y nagpupuri sa Kanya. Yung life verse na pinagkaloob sa akin ng Panginoon nung ako mabaptize. Sinabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. At ito'y pinatunayan ng Diyos sa aking buhay. Nung ako'y mag-joint dito sa gawain, isang t-shirt lang po ang suot-suot ko. Alam nyo, dati po sa Quad may LA Mission. Ako po yung naglalagay doon. Kasi kukunti na lang po kasi yung pera. Kasama ka doon kala Brother Nestor na umaangkas ka sa sasakyan kahit nakatayo doon sa ng baka. Pero alam nyo mga kapatid, pagka tayo nagtanim, tayo po ay aani. Iyan ang pinatotohanan ng Diyos sa aking buhay sapagkat nung araw, 46 at 46 ang asawa ko, ako'y 30. Paano mo mapapag-aral ang iyong mga anak? Dahil matanda na yung asawa ko. Pero pinatunayan po ng Panginoon sa akin, mag-82 na po ang asawa ko ngayon, still alive and kicking. Amen. Purihin ng Diyos sapagkat siya lang ang nagbibigay nito. Purihin ng Diyos. Awitin natin yung si Jesus ang ating katiyakan. Awitin. Umawit tayo mga kapatid. Ang ating kalakasan. Si Jesus Jesus, araw-araw ang buhay mo
papuri ay tunay na tanging sa Diyos lamang. Now, for our final song, tatawagin ko po yung ating nakasama doon sa first part ng ating pagtatanghal. So, mga kapatid, lapit na kayo dito at sama-sama tayo. Purihin ang Panginoon. Nasa saad sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So napakadakilang layunin ng Diyos Ama para sa ating lahat. O pagkat nais niya, makasama niya tayo sa kanyang tahanan sa langit. That's why ngayong Pasko, Jesus is the reason for the Christmas season. Aawit tayo mga kapatid. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, that's the eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, that's hero, eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason. For Jesus is the reason for the Christmas Yes, Lord. Jesus is our reason for this Christmas season. Tunay nga, Lord, ang aming buhay ay napakahalaga sa iyo. Kami ay iniligtas mo mula sa makasalanang mga bagay na ayaw mo. Kaya ngayon, Lord, papuri pa sa salamat ang inaalay namin sa iyo sa kagandahang loob na ibinigay mo sa amin, ang katamhimikan ng aming pamumuhay, ang kabanalan ng iyong banal na pangalan ay mamumutawi at mamumutawi sa aming labi. Dadakilain ka namin at bibigyan ng kahalagahan ang pagkakaligtas mo sa aming buhay. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Marami po salamat, Panginoon. God bless everyone. Good day. God bless. God bless everyone. Thank you, Lord. Merry Christmas! 2 Timothy